Nagbabalik po ang Good morning, kapatid! At dahil papalapit na nga po ang summer season, ramdam na natin ang init. Nauuso na rin nga po ang mga nakahahawang sakit gaya ng chickenpox o bulutong. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon kasama ang ating resident morning doctor na si Doc Richard. Doc, good morning! Good morning, Mommy Dames! And good morning din po sa ating mga kapatid. Nako, tama ka sa sinabi mo, Mommy Dames. Kapag tag-init talaga, lumalabas talaga yung mga sakit kagaya ng bulutong. Lalong-lalo na yan sa mga batang wala pang bakuna. Oo. Doc, let's get right to it. Ano nga ba yung bulutong? Ayan, so ang bulutong, Mommy Dames, ito yung tinatawag nating chickenpox sa Ingles. So ito ay isang viral infection na dulot ng varicella zoster virus. Ayan. So ito ay labis na nakakahawang sakit. Ayan. I-reiterate ko sa ating mga kapatid, sobrang nakakahawa po itong sakit na ito. Nagdudulot ito ng pangangati, tapos nagkakaroon ng butlig-butlig na may likido sa loob, may kasama din itong lagnat at saka panghihina. Okay. Doc, bago muna kasi sabi mo nga nakakahawa siya. Paano ba ito nakakahawa? Skin to skin, air? Ayan. Pag tinitigan mo ba sa mata? Kasi di ba dati ganun, huwag mo kong titignan, makahawa ko ng bulutong mo. Ayan, sasagutin natin yan, Mami Dave. So ang sanhi talaga ng bulutong, so unang-una, sa hangin or airborne transmission. So ibig sabihin, kapag umubo o kaya kahit bumahing yung isang taong may bulutong, posible tayong mahawa. Oh my God, okay. Yes, pwedeng-pwede. Pangalawa, yung direktang pagdikit sa taong may sakit. So for example, ako may bulutong. Hinawakan mo yung parte ng katawan ko na may bulutong. Maya't-maya, after 10 to 21 days, pwede ka na rin magkaroon ng bulutong. Okay. Tapos pangatlo doon sa mga kontaminadong bagay. So kapag ginamit natin yung mga personal na gamit ng taong may bulutong, kagaya ng tuwalya, damit, mapapansin niyo after 10 to 21 days, magkakaroon na din tayo ng bulutong. Sobrang nakakahawa talaga siya. Doc, bakit mo sinasabi na 10 to 21 days? Meron ba yung parang dati, di ba, nung sa COVID, merong parang, ang tawag dyan, yung period talaga na incubation period. Yan. Tama, Mami Dames. Yan ang tinatawag nating incubation period. So, ito yung period kung saan na-expose ka, tapos parang after that, lalabas na yung mga sintomas. So you'll never really know. Pwedeng hindi mo talaga malaman. Ano naman yung mga sintomas ng bulutong? Ayan. So ang mga sintomas ng bulutong, unang-una, magkakaroon ka muna ng lagnat. Fever. Fever. So yung lagnat mo, tatagal siya ng 2 to 3 days. Okay. Pagkatapos mo magkaroon ng lagnat, magkakaroon ka na ng mga butlig. So eto, magkakaroon ka ng pangangati, yung mga butlig, tapos may mga kasama siyang likido sa loob. So kasabay nito parang palagi ka napapagod o kaya nanghihina, tapos wala kang ganang kumain at nagkakaroon din ng singaw minsan o sugat sa loob ng bibig. Because of the heat, Yes, totoo yan. Tapos lalo-lalo na sa mga bata, Mami Dims, merong pagkairita at pagiging maselan. Naku, marami akong kilala na mga irritable lang, maselan, pero walang bulutong. Okay, sino naman daw yung madalas tamaan ng bulutong, Doc? Kasi di ba tayo, parang laging sinasabi na, uy, nagkabulutong ka na ba dati nung bata ka? O yun ba yung simula talaga, ganong edad? Tapos nauulit ba ito? Ayan, so ang mga natatamaan talaga dyan, yung mga batang wala pang bakuna. Okay. So napaka-importante talaga ang bakuna. Tapos pwede din yung mga buntis na hindi pa nagkakaroon ng bulutong, yung mga matatanda na wala pang bakuna at hindi pa nagkakabulutong, at yung mga taong mababa ang mga immune system. Very prone sila magkaroon ng bulutong. Doc, on a side note, you were saying kasi na pwede yung mga buntis, no? Totoo ba yun na naipapasa? It's more of, Mami Dims, mga complications. Right. Hindi, ang complications ng bulutong doon sa nanay at saka doon sa baby na lumalabas. Pwedeng meron siyang mental retardation. Yan, isang posibleng I didn't know that. Kasi laging sinasabi na parang iwasan mong magkabulutong ka kapag buntis ka. Yes, totoo yan. Eto, totoo ba to, Doc, na kapag nagkakaroon daw ng bulutong ng isang beses, hindi na to mauulit? Ibig sabihin, safe ka na ba? Ayan. Ang sagot ay oo. Pag nagkaroon ka na ng bulutong, nagkakaroon ka na ng panghabang buhay na immunity. Wow! So, hindi nagde-diminish yun? Hindi na pero, meron tayong pero ha. So, ang mangyayari kasi is kapag yung bulutong mo, natutulog lang yan. Doon sa yung mga nerve dormant, cells. kumbaga. Dormant. Tapos, pagtanda mo, kapag bumaba ang iyong immunity, pwede itong magising. Oh, wow. Tapos, ang tawag dito ay shingles.
Okay. Wait, shingles can also be because of stress, di ba? So, ibig sabihin... Kasi bumababa ang immune system kaya mo. kaya pala some people, parang nagkakabulutong sila kapag tumanda na sila, kahit nagkaroon na sila, because nga, na-stress na sila sa adulting. It's called reactivated chickenpox, pero hindi talaga siya chickenpox. Di ba iniwasan natin yan? Kasi yung chickenpox, madaling mameklat. Totoo yan, diba? May mga tao kong kilala sa face, yung bilog na alam mo na, ay, bulutong yan. Mahirap talaga yan gamutin. Oo, tsaka malalim kasi. Totoo. Okay. Eto, Doc, paano naman ginagamot yung bulutong? Ayan. So, unang-una, symptomatic. So, ibig sabihin, kapag may lagnat, magbibigay tayo ng paracetamol. Kapag may pangangati, magbibigay tayo ng antihistamines. Pero syempre, dahil virus ang sanhi ng bulutong, magbibigay tayo ng mga antivirals. Pero Doc, do we have home remedies for bulutong as well? Ayan, good question, Mommy Dims. Meron din tayong home remedies. Pero, para sa ating mga kapatid, yung home remedies po natin, hindi po siya gamot. Ano lang, Kumbaga, relief? Relief, very good. Makakatulong lang siya para maiwasan yung pangangati at saka infeksyon. So, unang-una, pwede dyan ang aloe vera gel. That's our favorite. That's our favorite. So, ang gagawin po natin, kunin lang natin yung gel, ilagay natin siya sa pahid lang doon sa makate. Tapos, ibabad mga 20 minutes bago banlawan. Pwede din ang cold compress. Kumuha ka ng malamig na bimpo, ilagay mo ilagay mo doon sa area na makate. Yeah. Okay, Doc, ito naman, ano yung mga, kunwari, may mga kapatid tayong nanonood ngayon at meron silang bulutong. Ano yung mga dapat gawin nila at mga hindi nila dapat gagawin? Ayan, so meron tayong mga tips sa ating mga kapatid. Unang-una, magpahinga po tayo ng maigi. Uminom din tayo ng maraming tubig at fluids. Napaka-importante, magsuot po tayo ng maluwag at preskong damit. Kumain din tayo ng masusustansyang pagkain. Uminom ng gamot kung kinakailangan. Huwag na huwag po natin kakamutin ang ating butlig. Okay? Makaka-lead yan sa infection. Ito, napaka-importante nito, Mommy Dims. Huwag po tayong lumabas ng bahay at makisalamuha sa iba kasi makakahawa pa tayo. Huwag po nating pigain o magbutas ng ating blisters. Ang sarap pa man din gawin yan. Doc, di ba pagkakating-kati ka, medyo nare-relieve ka kasi pag medyo pinuputok mo, di ba? Or yung iba nga parang nilalagyan nila ng incision para lumabas yung water. Feeling nila nakakatulong, pero lumalalim pwede pala. yan. At saka pwedeng magkaroon ng infection, sabi mo nga. Yan. Okay. Paano naman makakaiwas sa pagkakaroon ng bulutong, Doc? Is it, I want to know, ang bulutong ba kailangan magkaroon ka dito? Kasi wala pa akong kilala na hindi pa ever nagkaroon. Hindi naman kailangan magkaroon. So, pwede nating maiwasan yan. Unang-una, magpabakuna. Okay. Napaka-importante po ng bakuna. So, sa mga bata, pag 1-year-old na, pwede na po nating pabakunahan yan ng varicella vaccine. Tapos kapag may nakita tayong may bulutong, iwasan muna natin. Iwas-iwas muna konti para hindi tayo kung may bulutong ka, Doc, huwag ka na rin magsilapit. Huwag ka na makihalubilo sa ibang tao. Kawawa naman yung mga mahahawa, lalo na yung mga bata. Tapos eto din, Mommy Dims, palakasin natin ang ating immune system. Oo, napaka-importante, Doc, no? Vitamins, nutrients, kailangan talaga. Masustansyang pagkain. That's right. At saka healthy habits, I suppose, no? Tulog ng maaga, kung kaya, di ba? Doc, maraming salamat na naman sa mga tips mo. Ang dami na naman natin natutunan kay Doc Richard today. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.